Magandang araw sa inyong lahat. Kung iisipin natin, napakalayo na nang narating ng teknolohiya. Dati, kailangan pang pumunta sa aklatan para mag-research. Pero ngayon, ilang pindot lang sa cellphone, may sagot na agad. Iyan ang kapangyarihan ng Artificial Intelligence o AI. Ang mga makina ngayon ay hindi lang basta-basta. Kaya na nilang mag-isip, magsulat, at minsan parang marunong ng makaramdam. Ngunit sa likod ng galing at bilis ng AI, may mga tanong na dapat nating pag-isipan. Hanggang saan natin kayang ipaubaya sa makina ang mga gawain ng tao? At ano ang mangyayari kapag mas matalino na sila kaysa sa atin? Ang AI ay parang apoy. Kapag ginamit sa tama, magbibigay liwanag. Pero kapag inabuso, sinusunog ang lahat. Kaya, sa talumpating ito, ating pag-uusapan ang dalawang mukha ng AI. Ang panganib na dala at ang pag-asang maibibigay nito. Sabay-sabay nating alamin kung paano mapapanatiling tao ang teknolohiyang unti-unti nang nagiging mas matalino kaysa sa atin. Hindi may kakaila na maraming negatibong epekto ang pag-angat ng AI. Maraming trabahong nawawala dahil ang mga kumpanya ay mas pinipiling gumamit ng makina kaysa sa tao. Isipin mo, isang robot na hindi napapagod, hindi nagkakasakit, at hindi humihingi ng sahod. Paano na ang mga taong umaasa sa trabahong iyon? Bukod dito, nagiging labis tayong umaasa sa teknolohiya. Lahat ng gusto natin madali, instant, walang hirap. Kaya minsan, pati pag-iisip, ipinapaubaya na natin sa mga makina. May mga panganib din sa ating privacy. Dahil ang AI, kumukuha ng mga impormasyon tungkol sa atin. Minsan nang hindi natin alam. Nakakatakot isipin na baka may ibang nakakakita ng ating mga ginagawa o sinasabi online. At higit sa lahat, ang AI ay walang puso. Oo, kaya nitong magdesisyon ng mabilis. Pero hindi nito alam ang tama sa mali o ang mabuti sa masama. Kapag nagkamali ito, wala itong konsensya. At iyan ang pinakadelikado. Pero hindi rin tama na puro takot lang ang makita natin. Dahil kung tutuusin, napakarami ring mabuting na idudulot ng AI. Sa ospital, natutulungan nitong mag-detect agad ng sakit. Sa paaralan, nakakatulong ito sa mga estudyante hirap na mag-aral. Sa mga negosyo, napapabilis ang trabaho at mas maraming nagagawang solusyon. Ang AI ay hindi kaaway ng tao, kundi kasama natin sa pag-unlad. Ang tunay na problema ay hindi ang teknolohiya, kundi kung paano ito gamitin ng tao. Kung gagamitin natin ito ng may malasakit, disiplina, at kabutihan, magiging napakalakas nitong sandata para baguhin ang mundo. Tandaan natin, kahit gaano katalino ang makina, ay hindi ito makakapalit sa taong may puso, damdamin, at malasakit sa kapwa. Sa huli, ang artificial intelligence ay refleksyon ng ating talino at kakayahan bilang tao. Ngunit, hindi sapat ang katalinuhan kung wala itong kabutihan. Ang AI ay nilikha natin, pero tayo pa rin ang dapat may control dito. Bilang kabataan, responsibilidad natin na gamitin ang teknolohiya ng tama, hindi para saktan o palitan ang tao, kundi para tulungan at paglingkuran ang kapwa. Huwag nating hahayaang mawala ang ating pagkatao sa gitna ng pag-angat ng makina. Sapagkat
Sa bandang huli, hindi ang pinakamatalinong robot ang magbabago sa mundo, kundi ang taong marunong magmahal, makaramdam, at umanawa. Maraming salamat po. Low battery, please charge.